Nagkomento rin ang Malacanang sa girian ni na dating Senate President Cheese Escudero at Di ba may girian si Cheese at saka si Romualdez. Hindi naman in-involve ni Cheese dito si Pangulong Marcos. Sinabi pa nga ni Cheese dito na si Pangulong Marcos, ano siya, parang hindi nga niya dinadamay dito sa privilege speech niya. Si Romualdez lang ang Bakit panay ang depensa ni Claire Castro? O ibig bang sabihin, kaya siya dumidepensa dahil kapag nadiin etong pinsan niya, madadamay yung amo niya? O, di ba? dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Jose Castro, hindi nadadaan sa magandang talumpati ang pagpapanagot sa mga nang-abuso sa paggamit ng pondo ng gobyerno. O, hindi ba? Bakit hindi mo sabihin na napakaganda ng mga pinagsasabi doon ni Cheese Escudero? I just hope he can show us proof about it dahil pati kami gusto rin namin makita kung ano yung prueba na meron siya. Hindi, parang binabanatan niya si Cheese Escudero dito kasi nga pinagtatanggol niya si Romualdez. Ba't mo pinagtatanggol si Romualdez? Di naman yan ang amo mo. Boba talaga to si Claire Castro Sa privilege speech kasi ni Senador Escudero, sinabi niya na ang lumalabas ngayon na kwento tungkol sa anomalya sa flood control project ay sarswela lamang ni Romualdez. Sarswela ni Romualdez? Ba't galit na galit si Claire Castro? Kasi nga ang talagang amo ni Romualdez si Bongbong, na yung pera na dumabagsak sa Aguado di umano, baka talagang napupunta kay Bongbong. Kaya bukod sa hugas kamay, todo depensa na sila kahit naman wala pa sa kanila bola. Claire Castro, wala pa sa Malacanang ang bola, nasa Congress pa lang. Nag-aaway pa lang ang Senado at Kongreso, anong pakialam mo? Unless alam mo na papunta na sa inyo yung basura na yan, yung trail of evidence papunta na sa inyo kasi ang tindi na nung revelasyon Meron hinahatid na dyan sa Makati, sa BGC, hinahatid pa sa Aguado. Para kanino yung sa Aguado hinahatid? Yan ngayon. Kaya ngayon, kabang-kaba si Claire Castro. Baka pati sweldo niya madali. DDS script naman ang tawag ni Romualdez sa mga banat ni Escudero. Pero sabi ni Jose Castro, lahat ng nababanggit na pangalan sa investigasyon ay presumed innocent until proven guilty. Yun naman pala Presumed innocent until proven guilty. Pero kanina si Zaldico, kung hindi mo sasagutin, baka guilty ka. Anak ng tokwa ka talaga, Claire Castro, kahit kailan ka halatang halata ka na Narito ang sinabi ni Jose Castro. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Pwede naman na ang praising mo, ang positioning mo is ganito. Napakahusay, mahusay yung talumpati ni Senator Cheese Escudero. Pero mas mahusay kung sa susunod makapagpresenta na siya ng ebidensya. Kasi kung may ebidensya siya and the evidence can implicate etong si Martin Romualdez, good. Ibig sabihin, talagang we are in the right track. Talagang we are on top of it. Talagang lahat ng mga may kasalanan dito mapapapanagot natin. Dapat ganun hindi Walang iya yan. Pinagtatanggol niya na kagad si Romualdez Di pa nga nagpapakita ng ebidensya si Escudero. Dapat nga si Escudero, inaano niya siya Yung kino-convince siya na magpakita ng ebidensya Convince mo siya. Hindi yung parang sinasabi niya, turo-turo lang yan. Wala naman yan mas maganda kung may ebidensya. Hindi maganda yung ganyang Claire. Sa mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Ruth, nagkaharap nga sina Pangulong Marcos at ang bagong House Speaker sa LEDAC meeting kanina pero hindi na raw napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Zaldico. Pero kaugnay pa rin ng mga umuugong na usapin tungkol sa sinasabing coup, binigyang diin ng Malacanang na tiwala sila sa Armed Forces of the Philippines na nananatili silang tapat sa konstitusyon at mismong sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner na rin naman ang nagsabi na hindi raw sasanib ang militar sa anumang gulo. Bruce?
Mase, tanungin na rin kita kung may sinabi ba ang Malacanang tungkol dito sa mga bagong patutsada ni VP Sara, pati yung patuloy na paghilingan nila ng interim release, pagsusulong nila niyan sa ICC. Ruth, ang binigyang komento ng Malacanang ay tungkol doon sa pinakang recent post ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook, kung saan kinwestiyon ni VP Sara yung naging desisyon daw ni PBBM na hayaan na lamang na maging House Speaker si Martin Romualdez sa kabila ng mga issue, at yung darating din daw ang araw na sisingilin ang Malacanang tungkol dito sa issue ng korupsyon. Ang sabi dyan ni Jose Castro, wala namang alam si VP Sara na gawin kundi siraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin niya na mismong ang Pangulo nga daw ang nag-ungkat tungkol dito sa anomalya at nagpasimuno ng investigasyon para malaman kung sino. Natural, siya magpapasimuno ng investigasyon. Kasi pag hindi niya pinasimunuan yung investigasyon, nagtuloy-tuloy ang Senado, ang Kongreso sa investigasyon, malalaglag talaga siya. Papunta talaga sa kanya yung mga ebidensya. Again, ulit-ulitin natin. Ang pera, ang budget, kung magkano sa kanya nagsimula, Kongreso ang nag-allocate, inapprove ng Senado, at kung anumang magic ang nangyari in between itong proseso na ito, si Pangulong Marcos pa din ang pumirma. So kung ang GAA 2025 is the most corrupt budget ever, it was signed by the stupidest president ever. Siya ang pumirma, so the buck ends on him. Di ba? Siya nang siya nang may kasalanan niyan. Pinirmahan niya eh. Inaprubahan niya eh. So anong ibig sabihin nun? Kaya ngayon, todo depensa ang mga hayop. Di ba? Ang galing-galing eh. Face the music daw, sabi ni kay Zaldico. Sige, pakinggan natin yung mga balitang to. Nakakatakas sa kanyang umanay mga pananagutan si dating Representative Zaldico kahit na nagbitiw na siya sa pagkakongresista. Sa isang pahayag, sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco, hindi sapat ang pagre-resign ni Ko. Dapat daw ay umuwi siya ng Pilipinas at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Nakikita naman natin itong mga ginagawa ni Toby Chanco. Nakikita natin itong mga statement ni Toby Chanco. Noon pa naman talagang si Zaldico na yung kinakana niya eh. Pero again, hanggat hindi ninyo nilalaglag yung pangalan ni Romualdez, si Toby Chanco, ginagamit lang din ito ni Bongbong Marcos para lahat ng sisi idiin kay Zaldico at hindi madamay si Bongbong. Tandaan nyo, ito si Toby Chanco, bagamat marami siyang mga expose patungkol sa mga issues na ito pag nanakaw ni Zaldico, I think kung accountability ang talagang habol niya, dapat pati talaga si Martin Romualdez, isa sa mga ini-expose niya. Alam niya na si Martin ang pumipirma ng mga budget na yan eh. At yung boss niya na si Bongbong Marcos ang pumirma ng GAA eh. So dapat hanggang doon gusto niyang paimbestigahan. At saka yung saklaw ng investigasyon niya hindi lang nakatuon kay Zaldico. Kasi may naamoy din ako dito kay Chanco na alam naman natin na fall guy dito si Zaldico, at si Zaldico, bagamat siya ang isa sa pinakamaraming ninakaw, feeling ko hindi siya yung most guilty dito eh. Meron pang mas malalaking tao sa likod nito ni Zaldico eh. And the more Toby Chanco wants to pin Zaldico down, parang nakikita ko itong si Toby Chanco iniiwas din kay Romualdez at kay Bongbong yung issue ng pagnanakaw. Anong sabi ni SOJ? Kay ang sabi ni SOJ kay Zaldico, pasok. Face the music. Diba? Harapin mo yung charges, and if you say that you are innocent, then due process is always here. Oo naman yun. Pero ang bilis-bilis mo na makansela yung mga pasaporte nila Alice Guo, nila Arnie Tevez, na issue ka pa ng red notice, blue notice, kung ano-anong notice.
fugitive of the law, ganun na yung statement mo sa kanila. Pero pagdating kay Zaldico, bagal-bagal mo ha. Inaantay mo pa na magkaroon siya ng warrant of arrest bago mo ipakansela yung pasaporte niya. Dapat ngayon pa lang para hindi na siya makakilos. Style naman nito ni talagang dapat to, hindi to manalong ombudsman eh. Dahil sagad-sagad to kung lumabag sa batas eh. Well, I kind of expected that. Kasi ayaw niya nang maobliga ng Congress. Ano na po, sir, yung next? Ha? Ano na po yung next step ngayon, sir? Kasi he is a person of interest po. And then we will wait for his warrant so we can have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. So, sir, hindi nyo na rin na-expect na magpaparamdam sa inyo, magpapadala kahit counter affidavit? I don't think so. Hindi mo paparamdam yan. Bakit? He'll be a fugitive. Bakit po, sir? Wala. Hindi ba ganyan talaga? Pagka may problema ang tao, lumayas. May problema yun. Yun. So far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable. Alam mo, pag si Zaldico, hindi pa fugitive. Pero si Tevez, fugitive na agad. Si Pastor Kibuloy, fugitive na agad. Ang dami-dami na agad mga kung ano-anong pinagsasasabi. Pero dito kay Zaldico, pa siya fugitive. Hindi yan magpapasa. Bakit alam mo, nag-uusap ba kayo? Spain yata, Spain. Sir, yung blue notice, na-apply na natin siya. I haven't followed that. Kahapon lang yun, kayo naman, no? Isang araw lang yun. Hindi ganun kabilis yan. Hintay lang kayo. Sa kanya. Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yun. If you're a fugitive from justice, then you are. Interpol will be there to help us. Sir, may message ba kayo kay Mr. Go? Well, we have to face the music. Diba? Harapin mo yung charges. And if you say that you are innocent, then due process is always here. Sinabi niya kasi, sir, noon proper forum daw siya. Kaya nga. Oo. We will be able to publish it kung gusto niya. Yung aming subpoena. Kaya lang, we don't really want to be publishing affidavits when it's already preliminary investigation. Hindi natin ginagawa yun eh. Sir, Gagaling ng Supreme Court sa atin. Ginawa natin yan. Opo. Lahat na nga ng kasalanan, ginawa mo na. Kunyari ka pang magagalit ang Supreme Court. At kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot,
Walang